Ano po ang inyong masasabi na para pong unti-unti muna na nagbabago yung stand ng gobyerno tungkol sa pakikipagtulungan sa ICC sa ginagawa nitong investigasyon sa drug war? Actually, ito na siguro ang pinaka malinaw na pahayag ng gobyernong Marcos at lalo na kay Secretary Remulla tungkol sa kahandaan nilang makipagtulungan sa ICC sa investigasyon kay dating Pangulong Duterte. No? At nagagalak talaga kami kasi ito dapat ang ginagawa ng gobyerno noon pa man na nag-agree kami doon sa assessment ni Secretary Remulla na kailangan talagang mag-imbestiga ang tribunal ng ICC kasi nga yung system of justice natin dito sa Pilipinas ay may kakulangan at hindi natin may expect na makakamit ang hustisya dito sa Pilipinas. So nagagalak, natutuwa kami. Hindi ho ba yun ay pag-aamin na ng weakness ng ating justice system at won't that possibly affect even other cases? Well, in a way, it is an admission which is refreshing kasi before this, ang lagi nila sinasabi, okay naman daw ang justice system natin sa Pilipinas, no? At siyempre kailangan ano yun yan, no? I-unpack kumbaga. Pero ang epekto nito kasi ay dapat lang na ayusin ng Pilipinas yung justice system natin. Hindi yung, kasi nga, nakakahiya na siyempre na every time na lang na meron tayong mga mass atrocities or meron mga crimes against humanity, itatakbo tayo sa International Tribunal. Ang gusto natin mangyari dito sa Pilipinas na maging maayos, malakas at epektibo yung justice system natin para hindi na natin kailangan ng intervention ng iba. Kaya lang, dito nga sa nangyari sa drug war, talagang dysfunctional ang justice system natin kaya kailangan nilang pumasok. Pero sa palagay niyo ho ba ay dysfunctional pa rin ngayon? Well, ganito yan, Pinky, ano? Sa mga may kaya, hindi. Gumagana naman ang justice system. Pero dun sa mga mahihirap, halimbawa, dun sa libo-libo mga pinatay ng rehimeng Duterte, karamihan nun, 99.9% siguro ay puro mga mahihirap na walang access to justice. Hindi nga makapagpiyansa. At hindi nila maayos-ayos yung mga kaso nila sa korte. Kaya nagkabulok-bulok yan sila dun sa bilangguan na naalala ninyo. Mr. Conde, let me rephrase that question. Ano po? Dahil iba na po ang administrasyon ngayon, masasabi niyo po ba na dysfunctional? I understand what you're saying, obviously, during the time of the former president, dahil nga ito po yung kanyang policy, itong drug war. Pero ngayon po, now that it's a different administration, pwede pa ho ba, katanggap-tanggap ho ba yung dysfunctional na salita? Wala pa namang nagbabago sa hustisya natin aside from the statements from the Justice Department na ayusin nila. The problem is so widespread na hindi naman magic yan mawawala kaagad pagka ni Mr. Marcos, pagkaupo ni Mr. Marcos. Kaya binibigyan natin ng pagkakataon ang gobyernong ito na ayusin. Now, ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga libo-libong pinatay sa drug war na hanggang ngayon ay humihingi ng hustisya. Yun ang tinutugunan ng ICC. Ngayon, syempre, magagalak tayo kung hindi na ganun ka-dysfunctional yung justice system natin. Pero the fact is that hanggang ngayon naman, problema pa rin yung mga mahihirap ng access to justice. So, yun dapat ang tutukan ng gobyerno. Again, natutuwa kami na itong Justice Department natin na under kay Mr. Remulla ay medyo may realistic siyang mga expectations at hindi niya sinasabing hindi propaganda na maayos naman ang hustisya natin. Siya na mismo nagsasabi na hindi. So ang ibig sabihin nun ay hindi naman ibig sabihin nun dinidiin niya ng husto ang Pilipinas. Ang sinasabi lang niya merong kailangang ayusin at yun dapat ang tutukan. Sa mga naging pahayag po ni dating Pangulong Duterte sa kanyang pagdalo sa Senado at sa House, ano po para sa inyo ang pinaka-incriminating? Well, actually, walang bago dun sa mga sinabi niya. No? Kasi dati pa naman, inaamin na naman niya yung mga order niya ng pagpatay, sige, kill, kayo ganyan. Ang pinaka-bago lang dito ay sinabi niya yan under oath. This is an official investigation. At syempre, yung mga sinabi niya doon ay gagamitin ng kahit anumang international or domestic accountability body para panagutin siya. At meron pang ibang mga detalye doon na yung halimbawa, yung mga pinatay niya mismo. Sinabi niya may mga tinapon doon siya sa helicopter. Yung mga leads yung mga yon na kailangang i-pursue. Ibig sabihin, meron siyang mga ginawa noong siya ay mayor, noong siya ay presidente, na mayroong basihan para habulin siya tungkol dito. At kumbaga, diniin niya ito sa Senado dahil sa sobrang kayabangan niya. Sakali hong maglabas
ng warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inyong palagay, ano ho kaya mangyayari? Well, ang ano dito kasi, yun, ito nagpalabas na kasi ang Malacanang ng statement na sinasabi nila na makikipag-cooperate sa Interpol pag sakaling mangyari yon. And this is again welcome news kasi hindi ito ang sinasabi dati ng gobyerno kahit ni Mr. Marcos. Ang sabi niya, lagi niya sinasabi, hindi na tayo kasama sa ICC, hindi wala na sa jurisdiction, so hintayin na lang natin. Ano? Pero itong sinabi nila ngayon, actually, ang sagot dito, Pinky, balik dun sa tanong mo kanina, ano yung pinaka-remarkable na nangyari? Ito yung sinabi niya na hinamo niya ang ICC, and then si Lucas Bersamin, yung Executive Secretary, calls the bluff. Opo. So ngayon, nag-iba ngayon ng posisyon ang gobyerno ni Mr. Marcos. Although hindi niya sinasabi directly na ICC, ang sinabi niya Interpol. So that's kind of a roundabout way of saying it. So, malinaw. Kasi ang lumalabas doon, Mr. Conde, ang sabi, kapag mag-issue ng red notice, hindi ho ba ang Interpol ay wala na, parang wala nang magagawa ang Pilipinas at kailangan pong i-honor yon. Yun po yung lumabas pagkatapos po doong sabihin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nga na, sabi nga niya, file a case against me. All right, so tingnan na lang po natin kung ano ang mga susunod na kaganapan. Human Rights Watch Senior Researcher, Mr. Carlos Conde, maraming salamat po sa inyong oras.